Ay, buhay. Ganito yung buhay namin. Pagkatapos namin ng trabaho, ay, ano pa kayo magagawa namin, no? Akala siguro nila napakadali lang mamuhay dito sa ibang bansa. Akala nila nagpapasarap lang ang mga OFW dito sa ibang bansa. Kung tutusin, napakaswerte nila dahil meron silang kapamilya na nangarap, nagsisikap para may taguyod ang pamilya. Lumaban at handang lumaban, nagtitiis na kahit napakahirap mag-isa sa ibang bansa. Mag-isa ka sa pagkain, mag-isa ka kapag nagkasakit ka, walang mag-aasikaso sa iyo. Sino ba ang mag-aasikaso sa iyo kundi sarili mo lang? Pero pipilitin mo ang sarili bumangon. Pipilitin mo ang sarili mong kumbinsihin na hindi pwedeng magkasakit, na kahit nakakapagod na, nasakit ng ulo, parang gusto mo nang ubusin lahat ng medisina dahil gusto mo na agad pumasok sa trabaho kasi sayang nga yung kinikita. Galing ka sa trabaho, 12 oras ang pakikibaka mo sa loob ng trabahoan. Ngayon, may mga masungit na amo, may mga salita na hindi mo dapat marinig, pero nilunok mo na lang. Binabaliwala na lang nila ang pagtingin nila sa'yo na napaka liit lang. Nagiging alila ka sa bansang pinagtatrabahuan mo. Mga pagbumura at kung ano-ano pa ang maririnig mo, tinitiis mo lang dahil lagi mong iniisip ang pamilya. Ang pamilya na umaasa lang sa'yo. Umaasa lang pero wala naman nagagawa para tulungan ka. Ang hirap magiging isang OFW. Ay, tutuusin lang. Kung alam lang namin na ganito ang sitwasyon, hindi na nga sana kami mangarap pa ng mangarap. Dapat sinasabayan na lang namin kung mahirap ang buhay pero at least masaya nakasama ang pamilya. Dito, galing ka sa trabaho, pag-uwi ng bahay, wala kang makakausap. Yung mga nararamdaman mo, hindi mo mailabas. Kasi ayaw mong pagtawanan kanila. Dinidibdib ang lahat ng mga naririnig mismo sa pamilya. Pinagtitiisan mo na lang. Gusto mong umiyak pero magpakatatag ka.
Dahil isang kaduwagan at isang kahinaan ng isang taong OFW ang umiyak. Huwag mong ipakita sa kanila na mahina kang tao. Hanggat kayang mo ikukubli mo. Dahil ang tingin ng mga tao sa iyo, tara sa Pilipinas, masaya ka lang, maraming pera, matatag, at kung ano-ano pa. Ang hindi lang nila alam ang katotohanan na sa loob, wala na eh. Nagiging manhid ka na lang sa mga susunod na mga araw. Pero alam niyo ba, minsan ang kinakatakutan ng mga OFW, paano na lang kapag umuwi ka walang-wala talaga. Marami dito sa OFW na umabot na ng 10 taon o higit pa, pero wala pa rin nagbabago. Madalas nasisisi pa rin ang mga naghahanap buhay sa ibang bansa. Laging nasisisi sa sitwasyon na walang-wala. Ang daming dinadaing at sasabihin, nag-abroad ka pa, wala rin naman nangyayari. Pero kung tutuusin lang, dapat tayo, mga OFW, how about sinusumbatan na natin sila kung ano na nangyari sa ating mga padala? O bakit hindi tayo natutulungan na dumiskarte para sa pamilya? Okay lang sana kung walang sumbatan nangyayari. Okay lang sana kung wala kang maririnig mula pa sa sarili mong pamilya. Kaysa madamot, kaysa nagbago na, hindi magpapairam ng pera, at kung ano-ano pa, na para bang obligasyon mo na sa buhay ang lahat. Dahil problema nila, problema mo. Pero problema ko, problema mo, hindi naman nila pinoproblema. Hinahayaan ka lang nila na magproblema. Saka lang nila mararamdaman kapag wala ka na. Bakit kayo gano'n, no? Bakit gano'n ang buhay ng isang OFW? O sino pa yung malayo, yun pang hindi inintindi at inunawa, yung pang hindi pa kinukumusta. Kaya madalas siguro, at ngayon ko lang naintindihan kung bakit ilan sa mga OFW mas gusto na lang nila mamuhay dito sa ibang bansa o magkaroon man lang ng panibagong pamilya. Kasi kung ang pamilya sa Pilipinas binabaliwala ka lang, kung ang pamilya sa Pilipinas na para bang itiim na lang ang tingin sa'yo, mas gusto yun pa siguro ng isang OFW na magkaroon pa ng panibagong karelasyon. Ay, sana hanggang kailan kami maintindihan ng mga taong nakapaligid sa amin? Hanggang kailan kaya kami dito sa ibang bansa? Sana wala lang panibagong henerasyon na magbalak na pumunta dito sa ibang bansa, dahil hindi ganun kadali ang pagiging isang OFW.